hindi registered, substandard, walang permit, pati yung bahay na ginawang bodega, walang permit. Rough estimate namin sa ngayon ay umaabot ng 30 million itong mga na-confiscate natin. Arestado ang 3 individual dahil sa pagbebenta at pamamahagi ng illegal na vape products ayon sa National Bureau of Investigation. Sa isinagawang operasyon ng NBI kahapon, sinabi ni Director Jaime Santiago na kinumpiska ng NBI Special Task Force ang nagkakahalaga ng 30 million pesos na mga vape products sa Binyan City, Laguna. Nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong sospek na mahaharap sa kaso dahil sa paglabag sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act at Cybercrime Prevention Act. Dagdag pa ni Director Santiago, patuloy ang ginagawa nilang investigasyon lalo na at ayaw magsalita ng mga sospek sa kung sino ang nasa likod ng mga illegal na vape. Yung may-ari, ito iniimbestigahan namin. Hanggang ngayon, ayaw nila i-divulge kung sino may-ari. No? So, sila ang may possession, sila ang inaresto namin. But then, the investigation still continue. Dahil sa isinagawang surveillance at test by operation ng mga ahente ng NBI-STF, nakumpirma na sangkot ang establishmento sa iligal na pagbebenta ng mga vape product na walang kinakailangang BIR stamps at DTI registration. Ayon sa NBI, itong mga nakumpiska nilang vape products sa Binyan, Laguna ay ibinebenta rin sa mga outlets kasama ng mga lehitimong produkto. At kapag nagtanong na ang buyer kung mayroon pang ibang vape product, ay tsaka na nila i-offer itong mga itinatago nilang mga produkto. Aside from the actual vape shop, doon po sa vape shop, meron silang legal na mga tinitindang items sila. But then, once na nag-inquire ka, nag-o-offer sila ng mga hindi registered na vape. So with that, natukoy natin kung saan ito ni-store. That's why kahapon po, nag-conduct tayo ng buy-bust. Ang mga nakumpiskang produkto ay imported at karamihan ay galing o gawa sa China. Hindi ito dumaan sa pagsusuri kung ito ay ligtas na magamit. Kaya pinag-iingat ni Director Santiago ang publiko sa kumakalat na illegal na vape lalo na sa online. Tiniyak din niya na patuloy ang kanilang ginagawang pagtatrabaho para mahuli ang mga nagbebenta ng illegal na produkto, hindi lamang ng vape. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.